Noong Hulyo 23 ng gabi, sabay umatake ang mga drone ng Ukraine sa tatlong rehiyon ng Russia at muling nalusutan ng depensa ng Russia sa himpapawid. Tinamaan ng pag-atake ang planta ng pagpuproseso ng langis sa bayan ng Novospaskoye sa Ulyanovsk Oblast at ang istasyong pang-dispatch ng produksyon sa Subkhankulova sa Bashkortostan. Isa ito sa mga pangunahing pasilidad ng Transneft sa Ural at tinamaan din ang bodega ng Wild Berries sa Voronezh. At sa pagtatapos ng linggo, masasabi na natin na natamaan ng ating mga pag-atake ang mga bodega ng Wild Berries na may kabuuang sukat na 500 at 52,000 metro kwadrado. Ito ay humigit kumulang 10% ng lahat ng kakayahan sa logistika ng pinakamalaking marketplace sa Russia. At sa parehong araw, nalaman din kung bakit hindi nakakayanan ng kanilang depensa sa himpapawid, kung bakit ito butas-butas. Lumabas na ang Rosbardia ay bumili ng mga sistema para sa pagtuklas at pagpigil ng mga drone na tinatawag na Vigigatel na nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyong rublo at lahat ng ito ay lumabas na hindi gumagana at pawang mga plastik na galing China lang. Nasa korte na ang kaso ng supplier, nalilito ang mga Ruso sa sitwasyon at sa parehong araw sa Moscow region ay bumagsak ang bagong manlalabang eroplano na Su-57. Ipinagmamalaki ng industriya ng abyasyon ng mga Ruso ito, pero bumagsak ito nang hindi malinaw ang dahilan. May teorya na ito ay dahil sa ipinagmamalaki nilang depensa sa impapawid ng Russia, pero himayin natin ito ng magkasama. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po sa YouTube channel na ito. Malapit na tayong mag-300,000 subscribers at lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta. Sige, isa-isayin natin kung ano at saan ang inatake noong gabi ng Hulyo 23. Magsimula tayo sa Ulyanovsk Oblast. Sa bayan ng Novospaskoye, tinamaan ng atake ang oil refinery na NS Oil. Natukoy ito ng Astra base sa pagsusuri ng mga kuha ng saksi. Maliit lang ang kumpanya, may kapasidad na 600,000 tonelada kada taon. Gumagawa ito ng masut at mga fraksyon ng gasolina at diesel. Kumpirmado ni Gobernador Alexei Ruskik ng Ulyanovsk Oblast ang insidente. Inatake ang pasilidad ng fuel at energy complex sa Novospasky District at naiulat ang sunog. Naglabas ang Exilenovo ng video na nagpapakita ng dalawang haligi ng itim na usok sa magkaibang bahagi ng Ulyanovsk Oblast. Ibig sabihin, bukod sa oil refinery, tinamaan din ang imbakan ng petrolyo. Sa isang rehiyon, may hindi bababa sa 2 kumpirmadong target pero ayon sa lokal na otoridad, kaunting usok lang ang nangyari. Tuloy tayo. Bashkortostan. Inatake ng mga Ukrainian na drone ang linya ng produksyon at dispatch station ng Subkhankulovo. Sa mga kuha, makikita ang apoy at itim na usok sa lugar ng tangke ng imbakan. Kaya mas mahalaga ang target na ito kaysa maliit na refinery ng langis sa Ulyanovsk Oblast. Ang Subkhankulovo ay isa sa mga pangunahing sentro ng sistema ng Transneft sa Ural. Sa mismong istasyong ito dumadaan ang langis mula Bashkortostan at kanlurang Siberia na pagkatapos ay dinadala sa mga refinery ng langis sa Ufa at pagkatapos ay sa mga pangunahang pipeline ng langis at iba pa. Parang ugat na kumalat sa buong Russia. Ibig sabihin, hindi ito pabrika, ito ay isang pumping station. Kapag tinamaan mo ito, maapektuhan ang daloy ng langis para sa maraming mga negosyo sa buong Russia. Voronezh. Sa Voronezh, tinamaan ng mga drone ang bodega ng Wild Berries. 5 rehiyon na ngayong linggo ang may nasusunog na logistics ng marketplace. Para lubos maunawaan ang lawak nito, buuin natin ng maikli ang larawan tungkol sa mga bodega ng Wild Berries. Noong Hulyo 18, inatake ang mga sentrong pang-logistics ng Wild Berries sa Kotovsk, Tambovskaya Oblast at Elektrostal malapit sa Moscow. Noong Hulyo 22, inatake ang mga bodega sa Krasnodar at Nevinomisk, Stavropol Krai. Nagdeklara ang mga otoridad ng lokal na estado ng emerhensya, kinilala ang malawakang sunog. Hulyo 23, Voronezh. Nasunog din ang bodega ng Wild Berries at ito ang kinalabasan sa loob ng 1 linggo. Nasunog ang mga bodega ng Wild Berries na may kabuuang sukat na 552,000 metro kwadrado. Ito ay halos 10% ng lahat ng kapasidad sa logistics ng kumpanyang ito. At malinaw na ngayon na masusunog ang lahat ng malalaking bodega ng marketplace na ito. Malinaw na masusunog ang lahat.
Sa totoo lang, kasunod ng ozone at wild berries dahil sa mga epekto ng drone attacks, natpa siya ring mag-ingat ang Yandex Market. Sinasabi ng mga Russian media na isinama ng marketplace sa mga kondisyon para sa mga nagbebenta na ang mga drone attack, pambobomba at pagsabog ay itinuturing na force majeure at nagpapalaya sa kumpanya mula sa pananagutan sa hindi pagtupad ng mga obligasyon. Ibig sabihin, kapag tinama ng Yandex Market, walang matatanggap na kompensasyon. Mapapaisip ka, nasaan ang depensang panghimpapawid? Nasaan ang ipinagmamalaki nilang depensang panghimpapawid? Sa Rusya, nakahanap sila ng mga sisisihin. Noong Hulyo, 23 isang kasong kriminal laban kay Andrei Rulya, ang technical director ng kumpanyang Uruzaynaya Palata, ang dumating sa Lefortovsky Court ng Moscow. Inakusahan siya sa pagbibigay sa Rosgvardia ng mga detection at suppression system para sa mga drone na hindi magagamit na tinatawag na Vigigatel. Ayon sa komersant, ganito ang naging sistema. Noong 2021 pa lang inanunsyo na ng Uruzaynaya Palata na mayroon silang sistemang Vigigatel. Isipin mo, ibig sabihin bago pa magsimula ang malawakang digmaan, noong ang mga drone ay isang bagay na hindi pa gaanong kilala. Sinabi ng kumpanyang ito na may malakas silang drone jammer na tinawag na Vigigatel na kayang sunugin ang lahat sa paligid. Walang drone ang makakalipad dito, sigurado yan. Pagkatapos ng usapan, bumili agad ang Rosgvardia ng sandatang ito na higit 1 bilyong rublo. Nang nagliparan ang mga drone ng Ukraine sa Russia, lumitaw na hindi gumagana ang mga sistemang ito. Pindot sila ng pindot pero walang epekto, parang plastic lang pala. Iniulat kay Putin na bumili sila ng bilyong halaga ng super sandata, tunay na himala, na kayang harangin ng kahit anong drone. Ngayon, si Rulyo na mismo ang pinagbintangan sa iba't ibang kaso. Kontrabando ng kagamitang militar na isinagawa ng may paunang sabuatan. Siyam na kaso ng panlilinlang, paglalaban ng salaping nauha sa krimen at pag-iwas sa malaking customs na bayarin. Inaresto siya noong Agosto 2024 at sa simula ay pinaghinalaan lang siya sa illegal na pag-aangkat ng mga anti-drone na baril mula sa China. Sa madaling salita, bumili ang tusong lalaking ito ng ilang plastic sa China, dinala sa Rusya. Alam niya kasi, mga kalahi niya. Alam niyang mangmang at ligaw ang mga kalahi niyang Ruso. Pwede niyang ipakita ang plastic at sabihing ito ang Vigigatel, super sandata raw. Bumili kayo at hindi na raw tatamaan ng drone. Uulitin ko, ito ay 2021. Naniwala pa ang mga gago na sa 26 na metro kaya nilang pabagsakin kahit anong drone. Habang ipinagmamalaki ng propaganda ang di matibag na kalasag, bumibili naman ang ahensyang pansiguridad ng bilyong-bilyong rublo ng walang silbing pekeng produkto mula China. Ayan ang sagot kung bakit nasusunog ang mga imbakan at refinery ng langis na libu-libong kilometro ang layo mula sa hangganan. Sigurado akong marami pang ganitong plastic ang nasunog sa mga imbakan sa Elberis na plano sanang gawing panangga ng mga Ruso. Ito ang lakas ng Russian Federation. Mahilig magyabang ang mga Ruso sa lakas at kakaibang sandata nila. Ang tawag nila dito ay pansunog. Sigurado akong ipinagmamalaki nila ang sandatang pansunog na ito. Lumabas na isa lang pala itong simpleng plastic na gawa sa China na hindi naman talaga gumagana. Ngayong araw, may isa pang masayang nangyari. Noong Hulyo 23 sa Moscow region, malapit sa baryo ng Lutsin sa Odintsovo City District, malapit sa Zvenigorod, bumagsak ang isang ikalimang generation na fighter jet na Su-57. Ang eroplano ay basta na lang bumagsak mula sa langit. Ang Su-57 ay yung pinakabagong Russian fighter jet na ilang taon na nilang ipinagmamalaki bilang parang himalang sandata, napakalaking pantalon sa teknolohiya. Naalala niyo ba nung sinabi ni Putin na ang F-35 ng Amerika hindi raw tunay na ikalimang henerasyon, kundi ika-4 lang. Pero ang Su-57 tunay na ikalimang henerasyon at mas astig pa. Ganito yon. Ang eroplanong ito ay umaabot ng bilis na hanggang 2,600 kilometro kada oras. Kayang magdala ng hanggang 7,5 toneladang armas, kabilang na ang mga missile na panghimpapawid, panglupa at anti-ship. At ayon sa datos ng American National Interest, ang pangunahing katangian nito ay ang integrasyon sa mga drone at ang kakayahang maglunsad ng hypersonic na sandata. Ang sasakyan ito ay bumagsak sa isang ordinaryong training flight sa Moscow region, walang partisipasyon ng kalaban.
At sa totoo lang, agad na tumugon ang mga Ukrainian monitoring channel at nagsulat, quote, "Paglilinaw, ang walang katulad na Su-57 ay pinabagsak ng depensang panghimpapawid ng Moscow. Hindi na ako magugulat kung ganoon nga ang nangyari." At ipapaalala ko pa ang isa pa. Iniulat ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine na halimbawa, noong Abril ngayong taon, tinamaan ng drone ng mga puwersa ng unmanned systems ang ilang Su-57 at Su-34 fighter bombers sa Shagol Airfield sa Chelyabinsk region. Nabawas ang fleet dahil sa mga drone at sa sarili nito. Ang Su-57 ay lalo pang nagpapakitang isa lang itong mamahaling walang silbi. Balik tayo sa mga paborito nating nasusunog na bodega sa buong Rusya. Ang mga pag-atake rito ay may side effect na ramdam sa buong bansa. Matapos ang mga pag-atake sa Wildberries, pati Yandex Mart Market at Ozon, dalawang pinakamalaking marketplace ay tinanggal na rin ang pananagutan sa pagkawala ng produkto tuwing may ganitong pag-atake. Dinaya nila ang mga patakaran ng Wildberries na binago na nito noong ika-7 ng Hulyo, 2 linggo bago ang mga unang pag-atake. Ibig sabihin, simple lang ito. Ang mga nagbebenta na nag-iimbak ng kanilang mga produkto sa mga bodega ng mga platform na ito, na yon, kapag may umatake gamit ang drone, wala na silang matatanggap kahit ano. Walang kompensasyon, walang insurance, wala ring pakikiramay o kahit anong simpatya. Wala talaga. Lahat ng panganib ipinasa nila sa maliliit na negosyo. Sa parehong araw, hiniling ni Vladimir Putin na simulan ang investment cycle sa ekonomiyang Ruso matapos ireklamo ng malalaking kumpanya ang kakulangan ng pera. Diretsahan ng sinasabi ng malalaking negosyante sa Russia sa presidente na wala na silang pera at hindi na alam paano mabubuhay. Sabi ni Putin, "Hindi ako interesado. Maghanap kayo ng pera kung saan nyo gusto. Ako'y nakikipagdigma, kayo naman umiiyak nakapos kayo sa pera." Ibig sabihin, sa gitna ng mga nasusunog na bodega, wasak na refinery, krisis sa gasolina at paglabas ng kapital mula sa bansa, loikal lang na ito ang kasunod na mangyayari. Pero si Putin, parang di pa rin niya gets ang sitwasyon. Sabi niya, "Simulan niyo ang investment cycle sa ekonomiya." Sabi namin, "Wala kaming pera." Sabi niya, "Hindi ako interesado, simulan niyo pa rin." At sa ulat na ito, talakayin din natin ang tungkol sa mga ginagawa ng mabangis na Rusya. Sa mga nakaraang linggo, biglang pinalakas ng Rusya ang mga pag-atake sa ating infrastruktura ng daungan sa Black Sea. Bilang resulta, ang kumpanyang Danish na Maersk, na siyang pinakamalaking kumpanya ng sea container shipping sa mundo at nag-ooperate sa mahigit 130 bansa, ay pansamantalang itinigil ang operasyon nito sa Chernomorsk, Odessa region. Ganito ang pahayag ng kumpanya at ito ay isang sipi. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon na nakakaapekto sa aming operasyon, ang operator ay hindi na kayang ipagpatuloy ang pagbibigay ng serbisyo sa Ukraine sa pamamagitan ng Chernomorsk Fishport. Mananatili ang mga limitasyon hanggang may bagong abiso. Ang mga imported na kargamento na dapat ibaba sa Chernomorsk ay ngayon ay inilipat na sa Romanian Constanta kung saan ang mga kalakal ay dadalhin sa lupa gamit ang mga sasakyan. Isang linggo bago nito, itinigil na ni Maersk ang pagtanggap ng export cargo. Ito ang pinakamabigat dahil dito. Sa Kyiv, sinabi nilang huminto ang paglalayag sa Black Sea Corridor dahil sa pag-atake ng Russia. Sa isang pinagsamang press conference kasama ang punong ministro ng Ireland na si Micheál Martin, diretsa ang sinabi ni Zelensky at ito ang kanyang sinabi, sipi. "Kahapon, walang barkong pumasok sa mga daungan natin. Malaking dagok ito sa export ng butil at sa kabuuang kalakalang pandagat. Dahil dito, ang usapin ng pagprotekta sa mga daungan at sa himpapawid sa ibabaw ng Odessa region ay napakahalaga ngayon." Dahil dito, pinapamadali ni Zelensky ang paggawa ng misail para sa mga sistemang Patriot. Sa kabuuan, nakarating ang ating mga drone sa Ulyanovsk region at Bashkortostan sa Magdamag. Sinunog namin ang planta ng pagpipino ng langis at imbakan ng langis, pati sentro ng Transneft na dinadaanan ng langis mula Kanlurang Siberia papuntang mga pabrika sa Ufa. Kasama rin ang Wildberries bodega sa Voronezh. Sa isang linggo, 552,000 na metro kwadrado ng warehouse ng marketplace ang nawasak. Ito ang ika-10 parte ng logistics nila. Hindi gumagana depensa sa himpapawid nila ngayon dahil sa simpleng dahilan. Nalaman na hindi magagamit ang mga kompleks na Vigigatel na binili ng Rosbardia ng mahigit 1 bilyong rubles. At ang supplier ay kinasuhan dahil sa 10 kaso ng panlilinlang. Bumagsak ang pinakabagong Su-57 na mag-isa sa training flight sa Zvenigorod, walang tulong mula sa mga Ukrainian.
Sabay na inaalis ng Yandex Market at Ozon ang pananagutan sa mga nasunog na produkto habang nagrereklamo ang malalaking negosyo kay Putin na ubos na ang kanilang pera. Si Putin sa kabila ng lahat ay patuloy pa ring humihingi sa kanila ng pondo para ipagpatuloy ang digmaan. Sa huli, ipapaliwanag ko kung bakit kailangan pang tamaan ang Russia ng mas matindi, ng ilang beses na mas matindi, dahil dapat nating tandaan ang ginagawa ng mga barbarong ito. Binomba ng Russia ang mga dauman ng Ukraine, umalis ang Maersk sa Chernomorsk at kahapon walang barkong pumasok sa ating mga daungan. Naparalisa ang Sea Corridor sa Black Sea at malaking kawalan ito na dapat nating mabawi. Kaya dapat tamaan ng lahat ang mga bastos at walang hiyang Ruso. Araw-araw, dapat silang tamaan ng mas matindi. Para sa mga barbarong ito ay tuluyan ang maintindihan kung sino ang kanilang kinakalaban, para hindi na maglakas loob ang mga barbarong ito na tumingin man lang sa direksyon ng Ukraine. Nakakatawa na yon ang mga Rusong ito. Kung interesado ka, silipin mo social media nila. Hindi ko alam bakit sila pinapayagan sa threads. Pumapasok ang grupong barbaro at nagsusulat ng iba't ibang opinyon nila. Kaya nga itong mga Rusong ito, sinasabi nila, Oo, nasusunog bodega namin, pero tinamaan din pantalan ninyo. Naintindihan nyo ba lohika ng pag-iisip ng mga to? Ibig sabihin, handa silang maupo sa dumi, handa silang magtiis na walang pera, nasunog ang mga paninda nila. Tinitiis nila ang malaking lugi basta mas malala ang sitwasyon ng kapitbahay nila. Ganyan talaga ugali ng Ruso. Dapat nating tandaan yan. Dito ko natatapusin. Isulat niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.